Hello everyone, Nimrod Hickey here. Ito nga pala yung channel ko, Nimrod Hickey. So guys, nag-hesitate ako kung i-share ko ba to o hindi. Pero, tinanong ko to sa kapatid ko na si Sheila Piet. Kung i-share ko ba to. Sabi niya, why not? Kasi very sensitive siya na topic, guys. Hindi ko alam paano umpisahan, pero mag-umpisa tayo sa first ever ko na check-up sa primary care last April 10, 2025. So, of course, ang inano agad ng doktor sa akin kasi sa edad ko ay 40 plus na mammogram. So yun, mammogram. So May 19 may schedule up mammogram, May 19, 2025. First mammogram. So nag-request ulit sila ng pangalawang mammogram, included na ultrasound. Kasi first mammogram ko daw yun, so wala silang makomparan. So the next one is June 4. Guys, nalito na ako sa pinagsasabi ko. So May 19 yung first mammogram ko. Then the second one, mammogram and ultrasound, June 4, 2025. So the reason, kasi wala silang makomperan. So yun. So may ultrasound ako. Then after ng mammogram ultrasound, so ginawa sa right and left. Ngayon, may nakita pala sila sa left side ko. Pero hindi naman pa sinabi na may nakita. Ano lang, gusto nilang kumuha ng ano. Kasi may density show daw ako. Tapos, meron silang nakitang lump sa left side. So, need nila na mag-biopsy ako. So, may biopsy ako June 23, yung schedule ko. Hindi pala, June 19, 2025 yung ultrasound tsaka biopsy. So doon ko pinakita kasi sa screen sa left side ko. So wala lang ako, hindi. Sabi ko normal lang yun, yung ganun. So, hindi naman sinabi kasi wala naman silang karapatan na magsabi sa akin na ganun ang sitwasyon. So nakita kong ganyan, may malaki akong lump, ganyan. Pero wala lang ako doon, wala. So, June 23, after ng biopsy at ultrasound, June 23 was the result, yung result na pinasa doon sa primary care namin. So, tinawagan ng asawa ko, tapos siya na yung nagsabi ng asawa ko. To be honest, akala ko may nangyari sa kanya kasi tumutulo na yung luha niya. Akala ko may nangyari talaga sa kanya. Alam niyo naman ang nangyari sa asawa ko, di ba? 7 months siya sa hospital. Tapos, lagi akong nag-aalala sa kanya. So, umiiyak na siya yung sabi, takot na ako. Kala ko may nangyari sa kanya. Yun pala, ako pala yung may problema. Nalaman niya na may stage 2 breast cancer ako. Dahil doon sa biopsy na nakuha doon sa lump sa breast ko. Yun. Then, of course, ang nagbibiro pa nga, sabi ko pa nga, nagbibiro ka lang. Pero, bakit naman siya magbibiro, di ba? Sa bagay na yan. Doon lang ako umiyak at shock. At hindi ko talaga alam. Ewan ko, naghalo yung nararamdaman ko. Hindi ko alam ano ang gagawin. Hindi ko alam ano dapat mararamdaman. Basta, ang alam ko lang yun, wala naman ako nararamdaman. Bakit naman? Baka nagkamali lang sila. Ganyan ang sinasabi ko, asawa ko. Tapos, siyempre, naintindihan naman niya ako na ganun. Wala namang, na, bigla na lang accept agad, di ba? So, siguro kung June 23 ko nalaman, siguro, itong August lang, parang kalmado ako nag-isip na,
kailangan ko tong tanggapin. Kailangan ko tong tanggapin kasi wala naman akong choice, di ba? Alam nga naman, mag-iiyak ako, ganon. So, prayer, course prayer. Yun yung inano ko, sinasabi ko kay God, sabi ko, binibisaya ko kasi, binibisaya ko si God. So, yun, kinakausap ko siya. Sabi kong ganon, kung ito yung sabi ko, bigyan niyo po ako ng lakas, ganyan, natanggapin. Pero hindi ko siya tinatanong bakit ako. Bakit ganyan, mabuti naman akong tao. Hindi ko sinasabing mabuti akong tao kasi makasalanan akong tao din. Di ba? Lahat naman tayo makasalanan. So, hindi ko siya tinanong na ganun, bakit ako? Hindi. Never ko siya tinanong na ganyan. Tapos, ang ko lang, pinag-pray ko lang na sana makayanan ko itong pagsubok na naranasan ko. Hindi ko to tag-share para lang to gain sympathy, yung ganun, uy, maawa naman kayo sa akin, ganun. Hindi. If ever na negative impact ito sa inyo, I'm sorry kung ganun ang result. I'm sorry. Pero tag-share ko lang to para aware din kayo na huwag kampante. Alam niyo ba yun? Huwag lang kampante. Kasi ganun ginawa ko nga, kampante ako. Tapos, ang reason lang, pumunta kami, para lang may record. Kasi tagal na nga, 6 years na ako dito. Tapos, wala ako pumunta sa primary care. Tapos, ugali ko pa, bakit naman pupunta sa doktor? Wala naman akong sakit. Ganun ba? Kasi wala naman akong nararamdaman talaga. So, wala naman akong symptoms na aside sa yung bukol, kailan ko lang nalaman. Naging aware lang ako nung sinabi na. Yung ganun, yung nandun na ba? Nung nasa ultrasound na, doon ko lang nalaman. Pero, hindi naman lahat ng bukol ay cancer. Kasi marami naman lang sa, dahil lang sa hormones, mga ganyan ba? Hormonal changes, mga ganyan ba? Kaya bakit may ganyan? Or, hindi ko alam, hindi pa naman ako nag-research. So, yun nga. So, hindi ko alam, itong pagharap ko sa camera, paano ko sasabihin ba? Ganyan. Ito, nakikita nyo, nakangiti ako. Alam naman mag-usap ako sa sa harap ng camera, iyak ng iyak, di ba? So, wala na akong masasabi. So, wala akong masishare, di ba? So, before that na nag-share ako, ay ito sa harap ninyo. Na-pray ako kay God, sabi ko, bigyan niyo po ako ng lakas na yung, alam mo, hindi ako biglang emotional, yung ganyan. So, yun, continue tayo. So, John 23, yun laman ko, no? Siyempre, yung asawa ko nagsabi. So, July 4, I have my appointment for my oncologist. So, oncologist yung nakakaalam kung anong gagawin mo. Nakalimutan ko anong ibig sabihin nun. Basta, i-research nyo na lang. Basta, doon kami sa oncologist. Yung primary care yung nag-refer sa amin. Tapos, ayun, July 4 yun. So, yung sa July 4 na yun, sa oncologist, siya din nag-refer ng surgeon na in-assign ako sa surgeon. So, July 18, I have my appointment for my breast cancer surgeon. So, yun, tag-explain niya sa amin anong gagawin muna. Kasi, ang nangyari sa akin, kasi nga, dense tissue sa. So, ang gusto ng surgeon, mag-MRI ko. Then, what next? Teka lang. Ayun, genetic testing. Before mag-surgery. So, July 22, 2025, nag-genetic testing ako. Pero tapos na ako sa genetic testing nung nagpunta ako sa July 4 na oncologist appointment. So, hindi ko na natandaan, nakalimutan ko sabihin sa doktor. Pero, okay lang. Negative naman siya. So, sinabi ko kasi wala naman kaming lahi na cancer. Sa nanay ko lang naman yung yung nanay ko namatay siya sa cervical. Cervical naman, hindi naman breast.
So, yun. So, I have, tapos na yan, genetic testing. Tapos, negative siya. So, hindi ako nag-worry sa mga kapatid ko na, di ba, na hindi, sa genetic, negative siya. So, July 24, I have my follow-up check-up for my oncologist. Yun nga, sinabi niya doon, nalaman ko doon na negative. So, on July 31, I have my appointment for my MRI. So, God, puto. So, God, I don't like MRI. Nakadapa ka. Tapos, talagang yung nakadapa ka ba sa ilang minuto. Akala ko yung panic attack yata tawag doon. Tanong kung mayroon ba akong ganun. Hindi ko naman naranasan yung ganyan. So, first time kong ganyan. So, takot ako. Tapos, buti na lang, few minutes na lang. Tatapos na. Mayroon kasing, ka yung ipipindot. I-squeeze mo kung emergency. So, MRI, July 31. Then, the result, August 5, 2025. So, doon nalaman na yung bukol ko hindi naman nakakapit sa skin at hindi pa kumalat. So, ang sabi ng doktor kasi nung July, kailan pa yun? July 18, yung sa surgeon, kapag kumalat na sa ibang bahagi ng dide, ayun, mastectomy ang gagawin. So, yung mastectomy, tatanggalin yung didi. Ngayon, sa akin, hindi naman siya kumalat sa awa ng Panginoon, hindi naman siya kumalat. So, yung buko lang tatanggalin. So, lumpectomy ang gagawin. So, this coming August 26 ang aking surgery. So, hopefully, maging successful siya. So, after surgery, may radiation ang gagawin sa akin. Nakalimutan ko ilang months ang gagawin ko yan. Pero yun nga, sana itong awareness na tag-share ko sa inyo, sana makatulong. At saka, yung nakaranas din, hindi ka nag-iisa. Laban lang tayo sa lahat. Kahit hindi naman cancer or mga pagsubok sa buhay, laban lang tayo. Kasi, ganito talaga wala na tayong magagawa At saka pananalig sa Panginoon, siyempre, siya lang naman. Para na nga akong baliw, kinakausap. Hindi naman baliw, minsan pa mag-isa ako, kinakausap ko talaga ang Panginoon. Yung parang ganyan, oo. So, hindi lang prayer, kinakausap ko siya, yung ganyan. So, yun ang Tapos yung family, siyempre yung family mo, ang laking tulong din. Mga kaibigan mo, yung totoong kaibigan, syempre. Tapos, ayan, ang asawa mo, kung may asawa ka, or mga kapatid mo, ang ganyan. Laking tulong kasi yun. Kasi, at saka yung para hindi ka lagi nag-iisip. Kasi ang nangyari, kung once na lagi mo iniisip na stress ka, so lalong, hindi maganda. So, ang ginagawa ko, sa akin, kasi sumali kasi ako sa before naman ko nalaman, sumali na ako sa Dart League every Thursday. So, yun, nakakatulong din yun sa akin, kasi nakakasalimuha ko ng mga tao, yung mga ganyan. So, may nakakausap ako, yung ganyan. So, malaking tulong din yun na nakakawala ng stress. Tapos may garden din ako, so, nakakatulong. Saka, meron din kaming alagang aso. So, guys, talaga, yung i-transfer mo sa ibang bagay na makakalimutan mo yung mga problema na lalong nagpapastress sa'yo. Hindi naman nakakalimutan. Siyempre, harapin mo din yun. Pero minsan, wag lang isip ng isip. Tama, hindi lang laging iniisip yon. Kasi lalo lang sasama yung pakiramdam or ewan, basta siyempre mahirap i-apply sa sarili na maging okay ako, pero wala na tayong magagawa pero lahat naman tayo mapupunta sa
lahat naman ng tao mamamatay, di ba? Pero hindi ko naman sinabi, mamamatay agad ako. So, it depend lang sa Panginoon kung hanggang kailan ako. Kung sa operasyon pa lang, wala na ako, di ba? So, depends lang talaga sa Panginoon. So, I surrender to God na lang talaga. Yun lang. Yun na lang talaga magagawa ko. Tsaka siyempre, hindi ko na rin iniisip yung, uy, dapat may ganito ako. Yung mga material na bagay, wala. Hindi ko na iniisip yan. Ang sa akin lang, to be with my husband also is a blessing na. It's a blessing na meron akong, alam mo yun, yung lagi kang may kausap, yung ganyan. Tsaka, willing din siya makinig, yung ganyan ba. Yung isa best, answered prayer, na meron akong partner na ganun. At saka, all the way support siya sa akin. Sa nangyayari sa akin ganito, ganyan. So, hindi ko na iniisip yung, uy, dapat pumunta kami sa ganyan, ganyan. Hindi ko na iniisip yan. So, every day is a blessing for me to wake up every morning. At saka, wala na, to be honest, wala talagang nararamdaman. Kahit na nalaman ko na mayroon ako, wala as in, wala talaga. So, I'm always thankful to God for that. And of course, salamat sa aking mga kapatid na laging nandyan to check up on me. Kahit malalayo kami sa isa't isa. Ganun. At sa family ng aking asawa, of course, aking mother-in-law. So, hindi ko alam kung kasi sa surgery ko, bubulol na ako. On August 26, so hindi ko alam anong mangyayari. So, balitaan ko kayo kung may chance pa akong makabalita. So, guys, kung ano man mga problema nyo, laban lang tayo. Laban lang lagi tayo. So, yun lang guys ang aking video for today. Sana, hindi ko alam kung katulong ba to or hindi ko talaga alam. Basta, tag-share ko ito. May personal experience at kung katulong ba ito o hindi. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you next time if there is a next time. Babalita ko sa inyo. Okay? Bye-bye.